Purihin at pasalamatan natin ng Diyos na kami po ay nakarating po rito for the first time. First time dito sa lugar na ito, bagamat sa ibang part ng Mindanao ay nakarating na po kami. At salamat po sa panyaya po rito po. At ang topic pong ito ay talagang tunay po na napakabigat. Sapagat po, nakita ko po rito po na ito yung isang mahalagang subject. Or sabihin na natin po na ito yung sa lahat po ng pag-unawa ay dito nakapasok po. It is discernment. Discernment based on, not in our own interpretation or understanding, but it is the thought, the mind, ang kabuuan po ng Diyos. Yun po. Kaya makita po natin po kung bakit po kailangan nating maunawaan kung ano yung isipan ng Diyos na nakay Kristo at ito'y ipapagkaloob niya po sa atin po. Kaya yung the need, kaya pag sinabing the need po yung pangangailangan, nangangailangan. So yung nangangailangan po ng bagay na ito ay magkakaroon po nito. Yun po. Without the need, yung walang desire po ng pagkakaroon ito, hindi tayo magkakaroon po nito. Kaya kung bakit po the mind of man and the mind of God is so far. Napakalayo. It's like heaven and earth. Yan po. Kaya po, para sa mga hindi nakakakilala nga pala po sa akin po, ako po si Brother Carlos Romero po, from Ilocos Sur, from Kagutungan po, Seventh-day Adventist Country Church, there po, na mayroon po kaming gawain po ng medical missionary work, which is a sanitarium work. And po, meron na rin pong educational, meron na rin pong media, at iba pang mga departments po, na kung saan po ay nandun po kami sa bandang north po, sa northern part of the Philippines, na kung saan doon po kami nakasentro ng paggawa, bagamat po ay lumalabas din po kapag mayroong mga gawain po sa ibang lugar. Yan po. Kaya it is a privilege po, and binabalik ko ang papuri pa sa salamat sa Panginoon, at pinapasalamatan ko rin po ang organizer po ng camp meeting na ito. Yan po. Especially Brother Ray. Kaya ang topic po natin sa umaga pong ito is the need of the Holy Spirit in discernment. Yan po. Pero bago natin po tutunghayan po yung need of the Holy Spirit in order for us to have discernment is, ang unang katanungan po ay, what is spiritual discernment? Yan po. Kaya, so ito yung pinaka-susi po nating talata po. Kaya without knowing the spiritual discernment po, yun po, na ito pala ay kailangan manggaling po sa Diyos, hindi po sa ating sarili po. Sapagkat sa natural na tao po, ito po yung meron sa atin po, o sa tao. Sabi po ni Pablo po sa 2 Corinthians 2:14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for their foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So makita po natin po yung the natural man. Yan po, yung natural nating pagkatao po, without, for example, yung dati po natin, yung bago tayo linubog, bago tayo tumanggap ng mga katotohanan buhat sa Diyos, sabi po rito ay, the natural man receiveth not, hindi tinatanggap ng natural na tao ang mga bagay na galing sa Espiritu ng Diyos o galing sa Diyos mismo. Sapagkat ang sabi niya po, their foolishness unto him. Kaya pumunta po kayo sa paligid po natin na hindi naniniwala sa salita ng Diyos po, pagtawanan lang po tayo. Kaya their foolishness unto him, neither can he know them. Yan po. Hindi nila kilala sila. Because, sabi po, they are spiritually discerned. So, mauunawan po na ito based on the Spirit po. Or based sa Diyos po, o sa ating Panginoong Jesucristo po. So, yung tanong po na, what is spiritual discernment? Then, yan po. What is spiritual discernment? Sabi po sa atin po, spiritual discernment is the God-given ability to perceive and distinguish between truth and error, good and evil,
and divine guidance versus human or deceptive influences. So makita po natin po yung distinction po diyan. Nang spiritual discernment pala po ay ipinagkakalo po ng Diyos na kakayanan. So hindi po yung sarili nating kakayanan po to perceive and distinguish. Yan po. Para maunawaan at mapaghambing sa pagitan po ng katotohanan at ng kamalian. So kita po natin po dito po na ang spiritual discernment pala, ito yung talagang nagbibigay sa atin po ng aninaw, ng liwanag, ng kakaliwanagan po sa pagitan ng truth and error. Sa pagitan po ng good and evil. Sa pagitan po ng divine guidance laban sa human or deceptive influences. So, dito pala po kung bakit po magkakaroon po talaga ng pagkakahiwalay ng tao ng Diyos sa tao ng sanglibutan. Because of this. Kaya through discernment, makikita mo na po kung sino yung nasa Diyos o yung nasa sanglibutan. Yan po. Kaya napakahalaga pala po itong spiritual discernment. Kung gayon, yan po. Kaya sabi po sa atin po sa 1 Corinthians 2:12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. So ito po, now, ngayon, ating natanggap, hindi yung espiritu ng sanglibutan, kundi yung espiritu na buhat sa Diyos, upang sa gayon ay malalaman natin ang mga bagay na malayang ibinigay sa atin ng Diyos. So ito po yun. Kaya makikita po natin po, ano yung espiritong ibinibigay sa atin po? Is it from God or is it from the world? So yun po. Kaya pag may spiritual discernment tayo, madidiscern natin na po which is of God and which is of the world. Yan mga kapatid. Kaya sabi pa po, spiritual discernment is closely linked to wisdom and understanding, enabling believers to walk in alignment or in harmony with the will of God and to guard against deception. So kita po natin po yung word dito po na to guard against deception. Hindi lamang po ililig tayo sa pagkakaroon ng kaalaman o pagiging kasang-ayon sa kalooban ng Diyos, pero maiingatan tayo laban sa deception because it is the wisdom and understanding that will enable us to walk in harmony with the will of God. Kaya kung bakit po binigay sa atin po ang spirit of prophecy po? Why? Sabi ko sa early writings ko, it is the confirmer of truth and the corrector of error. Confirmer of truth and corrector of error. Yan mga kapatid. At sabi pa po sa 1 Corinthians 2:13, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Kaya makita po natin po ang teaching from God and teaching from the world. Madidiscern po pala po rito po. Because spiritual things are spiritually discerned. And our teacher is the Holy Ghost, or the Father Himself, or Christ Himself, or the Word itself. So, in the Scripture describes it as an essential element of the Christian life, rooted in obedience to God's Word and dependence on the Holy Spirit. So, makita po natin po yung dependence on the Holy Spirit, obedience to God's Word. So, makita po natin po rito na talagang linked together. Yan po, nagkakaisa, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Yan po. At ang kahalagahan po nito yung laging dependence on the Holy Spirit. Without the Spirit of God, hindi natin mauunawaan. Or mating malilito po tayo. Yan po. Ang mga bagay-bagay kapag hindi ito buhat sa Espiritu ng Diyos, sa Espiritu ni Kristo. Kaya it is an essential element, mahalagang elemento sa buhay nating mga Kristiyano po. Sapagkat ito'y nakaugat, may pupundar tayo sa pagsunod sa salita po niya. At magkakaroon tayo ng pagiging dependent sa banal na Espiritu. So kita po natin po, hindi niya pinuputol ang ugnayan, kundi lalo po tayong pinapalapit at pinalapit
hanggang sa tayo magiging cemented, compacted sa Kanya. Yan po. Kaya sabi po sa 1 Corinthians 2:4 and 5, and my speech, sabi ni Pablo po, and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and power. So makikita po natin po rito po, mga kapatid, yung pinag-uusapan kanina po, yung sariling pagpapaliwanag at yung pagpapaliwanag po ng banal na Espiritu ng Diyos po. So kita po natin sa Apostol Pablo, my speech and my preaching was not yan po, with enticing words. Kita niyo po mga kapatid yung enticing? Yan po. Maraming nagsasalita po ng ganitong paraan po. Marami pang mga action ng ano ginagawa po. Just to attract attention. And not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and power of God. Yan pala po. Kapag sinabing Spirit and power, yan po, nakikita po. Nakikita. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. So yan po, ang nais po ng Panginoon po. Dito po sa tinatawag na spiritual discernment. Kaya punta po tayo sa pangalawa po. What is spiritual discernment? Now, the biblical foundations po of spiritual discernment po. Saan po ito naka-found? Saan ito naka-base? Ano po? Spiritual discernment po. Spiritual discernment find its foundation in Scripture. Kaya kapag hindi sa salita ng Diyos o sa banal na kasulatan, hindi po ito spiritual discernment. It's merely a human understanding, human interpretation. Kaya ito ngayon po natin po ang sinasabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12 po. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It pierces even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and intentions of the heart. So, yan ang power po ng salita ng Diyos. Yan ang foundation po. Dito natin sasalit, dito natin maipupundar ang ating pagkaunawang spiritual. Without the Word of God, there is no foundation for spiritual discernment. Everything is based on the Word of God. Ulitin ko po, everything, 100% must be based on the Word of God. Yeah. And this highlights the vital role of the Word of God in cutting through falsehood and guiding the believer in truth. Kaya dati po, nandun tayo sa error. Nandun tayo sa sanglibutan. Nung ating tinanggap ang Panginoon ng salita po niya, dadalhin niya tayo doon po sa truth na ito. Kaya kung bakit sabi niya po, from darkness into His marvelous light. So yun po yun mga kapatid. Yan ang vital role ng salita ng Diyos po. From falsehood to the truth. Kaya i-direct niya tayo po roon. And moreover, sabi po ni Pablo po sa 1 Corinthians 2:14, it emphasizes the necessity of the Holy Spirit in understanding spiritual realities po. Sabi po niya po, yung key text po natin po, but the natural man does not accept the things of the Spirit of God, for their foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually discerned. So yan po yun po. Kaya salamat sa Panginoon na tayo ay babaguhin o pinago. Yan po. By dying, then by a new life. Yan po. So from this passage, sabi po, the source of spiritual discernment is clear. Only by the Holy Spirit can believers truly receive and interpret the deeper truths of God. So without the Holy Spirit po, can we discern? Can we understand the Word of God talaga na perfectly? We cannot. We cannot po. Mananatili pa rin pong understanding po ng tao. Yan po. Magiging paliwanag pa rin po ng tao. Without, kaya nga sabi po nga, before reading the Bible, we need to pray and ask the guidance of the Spirit of God. At dito po sa pangatlo po, mga kapatid, function or work of the Holy Spirit. So dito na po papasok po yung need natin. Dahil po, siya po yung gagawa. Yan po. Ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo ang gagawa sa atin para unawa. Ano po? Kaya sabi niya po, the Holy Spirit works a primary function in granting spiritual discernment. Ulitin ko po,
works a primary function in granting spiritual discernment. So, siya po yung pagbubuhatan ng pagkaunawa ng salita po ng Diyos. Ayon po sa John 16:13, sabi po, however, when the Spirit of truth comes, He will guide you. He will lead you into all truth. He will lead you into all truth. All truth. Yan mga kapatid. Bagamat po ito ay hindi po instant, sapagkat po yung capacity po natin na tumatanggap po. Nakasalalay din po doon. May mga tao po na mabilis, makaunawa, may mga dahan-dahan, at mayroon ding mabagal. Yan mga kapatid. Kaya sabi niya po, how big when the Spirit of truth is come, He will. The word na, He will po yung will. Kaya, sigurado po, kung tayo nagpapailalim, yan po, He will lead us into that old truth na sinasabi po niya po. Kaya, and this guidance includes, ito po, illuminating Scripture, convicting of sin, and helping the believer identify pitfalls of false teaching. Yan ang kagandahan po. Now, talagang magiging matalino pala ang mga anak ng Diyos. Bakit po? Ito nyo po, yung false teachings, madidiscern mo kaagad. Yan mga kapatid. Because there are many false teachers throughout the world. Yan po. Kaya kailangan po natin po talaga ng spiritual discernment. Yan po. Based on the Word. Based on the Spirit of God or the Spirit of Christ. Because siya po yung mag-illuminate, magliliwanag, nagbibigay sa atin ng pang-unawa sa kasulatan. At i-convict niya tayo sa kasalanan. Yan po. Kaya makita po natin po yung function, yung gawain ng banal na Espiritu kapag pinahintulutan natin po siya. Kaya hindi lang maunawa ng salita po. Napakahalaga po ito. Convicting of sin. Bakit po? We need to remove that sin. Kaya kung bakit po mayroon tayong probationary period na binigay ng Diyos po, katulad ng Israel, 490 years, to stop sinning. Yan po mga kapatid. Because sin, ito yung nagpapalabo ng kasalanan po. Nagpapalabo sa salita ng Diyos. Kung bakit din po napapasagal ang pagtanggap natin ng Espiritu ng Diyos. Because of that. And then sabi niya po, helping the believer. Yan po. Tinutulungan niya tayong mga mananampalataya para makilala po natin yung mga nagpapabagsak ng mga false teachings. Yan mga kapatid. Kaya, rampant na po ba mga false teachings po? Yes, mga kapatid. Sapagat, bakit po? Bakit dumadami po ang mga false teachings? Because Satan knows that he has but a short time. Kaya ginagawa na niya ang climax ng kanyang deceptions. Yan mga kapatid. Kaya kailangan din natin ng match ng Spirit ng Diyos. Ng katotohanan ng Diyos. Yan mga kapatid. Para hindi tayo mahulog sa bitag ng kaaway. Yan po. Kaya sabi po sa atin sa 2 Timothy 3:16 and 17, sabi po sa atin po, all Scripture is given by inspiration. That is inspired, hiningahan. That means the breath of God, the Spirit of God. Yan po. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kung titingnan po natin po ang naidudulot po ng salita ng Diyos sa tao po. So kita po natin po, talagang totally babaguhin niyang tao. Yan po. Una, wala kang alam, magkakaroon ka ng alam. Pag may mali ka, tinutuwid ka. Yan mga kapatid. Pag ikaw ay pasaway, sasawayin ka. Yan mga kapatid. Kung ikaw ay liko, yan po. Sasabihin niya, ikaw ay maging matuloy. Yan mga kapatid. That the man of God may be perfect. Yan ang aim po ng Diyos po. Kung bakit tayo binibigyan po niya ng salita, ng spiritual discernment through His Spirit, mga kapatid. Sorry po, Ilocano po yun. That the man of God may be perfect. Para tayo bilang mga tao ng Diyos ay maging sakdal at lubos na tayo po ay unto all good works. Dito po pinapakita lamang po sa atin po na through the Word of God, ito po yung mangyayari po. Kaya sinasabi po kung bakit magkaroon tayo ng spiritual discernment, ito yung magagawa niya sa tao po na nagpapasakop sa Diyos po. Gusto po ba natin na tayo maging perfect at tayo po ay lahat ang gagawin natin ay good works?
At kung magkagayon mga kapatid is, the Lord will be glorified. Because makikita sa atin po yung buhay at karakter ng Diyos. Yan po, through Christ po, in the Word. Ngayon po, ito po yung sa atin, yung kagandahan po. Mayroon tayong gamot. We have the antidote. Yan po, for false teachings. We have the Bible, we have the Spirit of Prophecy, and the 1888 message. Yan mga kapatid. So dito po natin po maibabase po. Yan po. Kung wala po ito, at kung gagamit sila ng iba, possible po na maidadala tayo sa hukay. Yan po, sa butas. So kaya po mayroon tayong basis. Ito pong tatlo pong ito. Bagamat po kahit naalisin mo yung una ay pangalawa at saka pangatlo, kung mananatili kang ano po, sa Biblia po, possible din po. Pero hindi pwedeng mawala po yung tatlong yan sapagkat ipinaghalog sa atin ng Diyos. Gagamitin po natin po yung tatlo pong yan para ma-discern po natin what is truth and error. Particularly po, binigyan po tayo ng 28 fundamental principles. Yan mga kapatid. Yung 1889 at on the pillars of our faith or landmarks or present truth. Yan mga kapatid. Kaya dito po natin ibabase ang ating pong pananampalataya, mga kapatid. Para tayo po ay magkaroon po ng lubos na pagkaunawa sa Diyos, kay Kristo Jesus, o sa Kanyang salita. Yan mga kapatid. And by relying on the Holy Spirit, sabi po, Christians gain clarity that transcends mere intellectual analysis. So dito po, may hahambing na po natin po yung sariling pagkaunawa po ng tao. Yan mga kapatid, doon sa pagkaunawa na galing po sa Diyos. Kung tayo po ay nagre-rely po sa banal na Espiritu, sabi po sa atin po, tayo mga Kristiyano magkakaroon ng malinaw na pagkakapahayag ng, sabi po dito po, ng mga intellectual na pangunawa. Maintindihan po natin po yung karunungan na nanggagaling sa tao o karunungan na nanggagaling sa Diyos po. So, we need to understand and compare the two theological modes of interpretation. Ano po itong dalawang modes of interpretation po? Itong exegesis and eisegesis. So, ito po yung mga theological terms po. Ng exegesis, yung taking what the word says. Kung anong sinasabi ng salita, yun. Yun na po yun ang tatanggapin. Yun po. Pag sinabing eisegesis, putting our own understanding to the word. Tayo po yung naglalagay ng kahulugan sa salita po ng Diyos. So, alin po dapat po ang gagamitin? Exegesis. Yan mga kapatid. Exegete. Yan po. Not exegete. Exegete. Ito po yun. Kaya, mula sa salita, ito yung ipapasok natin. Yan ang exegesis. Exegesis, mula dito, lalagyan mo ng kahulugan. Yan po. Mga kapatid. So, the Spirit's presence in every believer. Yan po. Na sabi po, it serves as an inner voice. Kaya kung bakit po, parang yung conscience ng mga kapatid, inner voice, ito yung nagsasabi sa'yo, ito'y matuwid. Yan po. Sasabihin niya, ito'y mali, hindi matuwid. Kaya sabi, the Spirit's presence in every believer serves as an inner voice, pointing to the ways of righteousness while steering away from destructive paths. So makikita po natin po rito po, kapag ang banal na Espiritu ay nasa sa atin po, bawat mananampalataya ay sabi niya po, ito'y nagsisilbing inner voice. Sinig na, yan po mga kapatid, na nagsasalita po sa atin po. So ibig sabihin ay, nagfa-function po yung ating conscience po para tayo dalhin sa daan patungo sa katwiran po. Why? Sabi po, steering away from destructive paths. So makikita po natin po bakit sa pasimula pa lamang po sa panahon na Dan at Eva po ay mayroon nang ilinagay po doon sa gitna ng halamanan. Ano po yung ilinagay po sa gitna ng halamanan po mga kapatid? It is a testing. The knowledge of good and evil. So makikita po natin po ng Diyos bagamat po. Makikita po natin po na ang Diyos ay pag-ibig at ipinakita po yung tunay na pag-ibig po, hindi niya tayo ginawang robot. Yan po. Ginawa niya tayo malaya. Bagamat po, matitest po yung kalayaan. Yan po natin po. Kaya kung bakit kailangan ng spiritual discernment or the presence of
the Spirit sa atin po, huwag salita ng Diyos po. Kasi doon mo po natin mahahambing po yung katwiran sa kalikuan, yung mabuti sa masama. Yan mga kapatid. Kaya po, sabi po sa atin po, pag sinabing, in the presence of the Spirit is the presence or the indwelling of the Father and the Son, or the Word, by the believer, by faith. Sa ito po mga kapatid. So pag sinabing presence of the Spirit, mga kapatid, it is the presence or the indwelling of the Father and the Son. Sapagat sabi ni Kristo po, sabi niya po, aking ipapanalangin sa Ama at ipagkakalubang aking Spirit. Ang banal na Espiritu, at sabi po niya po ay, hindi ko kayo iiwan ng comfortless, but I will come to you. I will come to you. And I will make abode. Tapos sa kabila naman po, we will make abode with you. So yun po mga kapatid. So, the presence or the indwelling of the Father and the Son, or the Word, ay sa believer. And it is by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya katulad ng sinabi po ni Kristo po, receive ye the Holy Ghost. Pag sinabi niya pong receive ye the Holy Ghost, iba po ba yung tinanggap ng mga lagad? It's galing kay Kristo po yun. Yung Espiritu ni Kristo. Yan po. Then I will come to you. Yan mga kapatid. And we will make abode with you. Behold, I stand at the door and knock. I am with you only, even unto them. Sino pong nagsasalita po diyan? Si Jesus Christ. Yan po. Paano mangyayari na si Jesus Christ ay mapapasa atin? Yan ang kanyang sinabi. Yan ang kanyang ginawa. Kaya pag sinalita niya po yan, siya mismo po yan. Yan po. Ang sasa sa atin. Yan mga kapatid. Hindi iba. Yan po, hindi ibang Kristo po. Si Kristo mismo po yan. And the only safe path or way, sabi po ni Christ po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So Jesus is the way, the truth, and the life. And sabi po sa Psalms, the sanctuary is God's way. The way of God is in the sanctuary. At sino po yung nasa sanctuary po? The Father and the Son. Yun mga kapatid. So makita po natin, and then, the narrow way, which is the way to life. That is the only safe path or safe way. Wala na pong ibang daan. Baka pag dumaan tayo sa ibang daan, ay patungo po ito sa pagkapahama. Yan mga kapatid. And that is spiritual discernment. Yan mga kapatid. So number 4 po, the key principles of the spiritual discernment. Ano po itong mga principles po ito? 1, alignment with the Scripture. So, pag sinabing alignment po, kaya kung bakit po natin binabasa po ang Biblia po, bagamat tayo ay counsel po from ang present truth, pero pwede po natin basahin po ang Biblia po from Genesis to Revelation. Kaya sabi niya po ito, alignment. Kaya pag binasa mo ang Genesis po, pasimula hanggang Revelation po, na-align ang ating isipan sa isipan ng Diyos. Mababago po itong isipan po ito. And that is spiritual discernment na ibinibigay sa atin po ng Diyos po. Kaya pag hindi natin basahin po ang salita ng Diyos, would you think ma-align po itong isip natin? Kaya minsan nga po sabi ni Jesus, sabi, Daddy, align natin yung sasakyan. Pa-align natin yung sasakyan. Sabi niya po, bakit? Kasi napapagod itong kaliwa ko sa kakakontrol ng manibela. Kasi hinahatid po siya, kaya pag binita ko mga manibela, papunta siya sa gitna, delikado. Yung mga kapatid. So there is danger pag hindi naka-align. Yes, hindi siya sumusunod sa linya. Yung mga kapatid, kailangan i-realign. Kaya tininan ko po paano mag-realign kasi hindi ko alam po. Baka gumagamit din pala sila ng linya. Alam para magtatanim ng palay. Ano kayong lilinyahan nila? Sabi ko, ay yung gulong din pala. Alam ko hindi sila na gumagamit ng gano'n. So yan po. Kaya gano'n din po tayo sa salita ng Diyos. Kung itong isipan po natin ay hindi naka-align, i-align po ng Diyos. Kung isa-submit natin, itong mind natin po. Yan mga kapatid. Without submitting, our mind will not be also aligned with the Scripture. Yan po. Kaya sabi po, discernment is always tested by alignment with God's word. Kaya anong sabi po ng salita ng Diyos? Yun po dapat po. Hindi, anong sabi ni Brother Ward? Hindi po. Kundi anong sabi ng Diyos? Dito po tayo maa-align
So makikita po natin bakit nagkaroon sila ng one mind po. Because lahat sila ay nagpapaalam. Yan po. Nung dumating ang Pentecost po, they're all aligned with the Word of God. At yan po ang purpose bakit may mga ganito pong camp meetings po. May align po tayo sa katotohanan ng Diyos. Kaya sabi po sa Isaiah 8:20 po, to the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, they have no life or truth. Kaya lagi po sa salita po ng Diyos po at sa mga propeta po ng Diyos. Para hindi po tayo maligaw. Hindi tayo tutungo sa kadiliman, kundi sa kagilagilanas na kaliwanagan po. Kaya lagi po natin pong tanungin po, to the law and to the testimony baga, ang ating pong pag-uusapan. Pag hindi, salamat na lamang po. Kaya, though contextually speaking to Israel's need for God's revelation, kasi ito po sa Isaiah, yan po, kung ating titingnan po ay parang sa Israel po, pero ito ay para sa lahat po. Sabi niya po, this principle holds universally. Any teaching must be examined in light of scriptural truth. Lahat po nating maririnig na mga aral o mga salita ay kailangan po galing sa salita po ng Diyos po. Kaya lahat po ng context niya, ano po bang sinasabi po? Kaya basahin po natin mula sa unang verse hanggang sa huling verse po. Para makita natin kung anong sinasabi po ng chapter na ito, mga kapatid. Katulad na lang example po, nung tayo na sa big church pa po, yung Acts 10, yung malinis at marumihan na po mga kapatid. Kaya kung hindi babasahin po yung kabuuan ay, bakit nga naman? Si Pedro pinapakain ng marumi. Yan po mga kapatid. Mismo si Pedro ay nagugulumihanan. Hindi niya maintindihan po. Kaya, yan po, binigyan siya ng spiritual discernment. Yung mga kapatid. Na ito pala po ay hindi tumutukoy sa tao. Yung mga kapatid. Hindi tumutukoy sa hayop, kundi tumutukoy po sa mga taong makasalanan na pwede palang madilinisan. Yung mga kapatid. Kaya po, sabi po rito po, kailangan po na laging to the law and to the testimony. Because this is applicable para sa lahat po. Hindi para sa Israel lamang po. And pangalawa po, there must be prayerful dependence. So kaya pag bumuklat tayo ng salita ng Diyos ay kailangan po talaga po ng panalangin. Yan po. Panalangin po talaga. Para malinaw po ang ibibigay ng Diyos na kapakahulugan sa salita po niya. Kaya minsan po, meron din pong nananalangin po, ay nanalangin parang hindi malinaw palalangin. Kaya minsan, ang pagkaunawa, hindi rin malinaw. Kasi ang panalangin ay hindi klaro. Yan mga kapatid. So, kailangan po pag tayo nanalangin ay talagang yung taos, puso. Yan po. Sa ating banal na, o sa ating kalooban po na nanggagaling. Kaya sabi po, discernment flows from a prayerful heart that seeks the Lord's guidance. Kaya ang pagkaunawa po ay dumadali po mula sa mapanalangin puso na naghahanap ng patnubay ng Panginoon. Yan mga kapatid. Kaya discernment ay ipagkakaloob po sa atin po through this way. Yan po. Prayerful heart seeking the Lord's guidance. Yan mga kapatid. Kaya sabi po ni James po, sa James 1:5, now, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Amen. So yan po mga kapatid. Kaya tayo po bagay may wisdom sa ating mga sarili po. We don't have wisdom. Yan mga kapatid. Sapagkat ang wisdom ay galing lamang sa Diyos. Kaya po tayo sariling kaunawaan, pangunawa. Pero maring hindi ito galing sa Diyos. Yan mga kapatid. Kaya kung ganoon, sabi niya po, kung tayo nakukulan ng kaalaman o karunungan, ay kailangan hilingin natin sa Diyos po. Sapagkat pagkakalog niya po ito ng generously. Yan po. Talagang, sagana. Ibibigay niya sagana po without finding fault. Kaya minsan po, iniisip natin po na, hindi kasi ako karapat-dapat, kaya hindi ako lalapit. Saka na ako lalapit kapag wala na akong fault. Yan mga kapatid. Hindi po ganun po. Yan mga kapatid. Kung basta po sabi po doon ay, with a contrite heart. With a humble spirit po.
tayo po ay tatanggapin po ng Panginoon. Pagkakaluban po tayo ng karunungan po. Kaya sa mga naglipa na po ng mga false teachings, winds of doctrine sa sanglibutan nito, especially in the Philippines, mga kapatid. Oh, grabe talaga pong balitaktakan, debate sa mga ganyan po. Pero, hindi pa ba tayo napapagod, mga kapatid, sa pagkikipag-debate? Ang ano po natin po is, nandito na binigyan na po tayo ng truth. Truth na dito tayo mag-dwell para maghatid sa atin po ng kapayapaan dun sa tema po natin po. Kaya kung laging debate po, would you have peace? Wala po. Ikakunan po tayo ng troubled heart and mind. Yan po. Kaya spiritual discernment thus arises from humble petition before God. So yan po yung humility. Yan mga kapatid. Pagpapakumbaba. Kaya kung bakit sinasabi sa atin ng Panginoon po, sa mga napapagod na. Ang sabi niya po sa atin, come unto me. Learn of me. For I am weak and lowly. So, ganun po sana po kaya nagbigay ng halimbawang Panginoon po sa atin po. Na ganun din tayo lalapit sa Kanya o lalapit sa Diyos po. Yun po. And that is spiritual discernment. At ang pangatlo po ay, yan po, a renewed mind. Yan mga kapatid. Kailangan po ng ating mga isipan ay mabago. Yan po. Kung yung dati pa rin pong brother boy ay mahirap po. Yan mga kapatid. Kaya sabi sa atin po, sa Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Yan mga kapatid. So, kung titignan po natin saan ilinagay po ng Diyos po ang ating pong utak? Sa taas po. Bakit po dito sa taas po? Ilinagay po ang utak po natin po. At hindi doon sa baba. Yan mga kapatid. Should be priorities. So, makita po natin po. Pag nasa itaas, ito yung authority. Ito yung maggugobyerno ng mga kapatid. Kaya napakahalaga po ng laman ng isipan po natin ay isipan ng Diyos. Isipan ni Kristo po. Kaya pag nanatiling isip ni Brother Boy po ito ay, yan mga kapatid, hindi po spiritual discernment. Sariling discernment po ni Brother Boy po yun. Kaya do not be conformed to this world. Bakit po world po? Ang hindi natin po magiging kasang-ayon. Ano po bang sinasabi po ng Diyos po sa sanglibutan? Because it is the enemy of God. Kaya po pinahintulutan ng world to be the sifting instrument. Yan mga kapatid. And if this is a sifting instrument po na pinapahintulot ng Diyos, we need a discernment. Para hindi tayo masif ng sanglibutan. Ano po yun nandun sa sanglibutan po na magsisip sa mga believers? Una, love of the lust of The flesh. the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. So makikita po natin po yun ang magsisip sa tao po. Kung bakit hindi sila nakakapasok sa spiritual discernment o sa perfection na nais ng Diyos because of that three. Yan po. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. At ito po yung nasa sanglibutan. At ito'y hindi sa Diyos. At ito'y kaaway ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi po, as the mind is continually, take note of the word continually. Para bagang yung kuryente po na dumadaloy na hindi pinapatay. Yan po. Continually aligned with biblical truth. Yan mga kapatid. Yan ang pagkaunawa galing sa Diyos ko. Kapag ang mind ay continually aligned with biblical truth, it becomes more adept at discerning what is acceptable and pleasing to God. So para tayong kuryente po na hindi napuputulan. Yan po mga kapatid. Kailangan lagi po tayong naka-align sa biblical truth o sa salita po ng Diyos po. So yan po ang kinakailangan po, mga kapatid. And the number 4, mga kapatid, is testing teachings and spirits. Bakit iti-test po natin ang teachings? Bakit iti-test ang spirits po? Para makita po natin kung ano ang sinasabi ng Diyos at may compare natin sa sinasabi ng sanglibutan. Yan po unang kasinungalingan. So, God allows testing. Yan mga kapatid. To prove us kung tayo nga po ay sa Diyos or hindi po. Yan mga kapatid. Kaya believers are called to weigh all teachings by the Scripture. Kaya, kung bakit po lagi-lagi po natin po narinig truth, we must be united with truth, with God's teachings. Yan po.
dito tayo mabibigkis po. Hindi po yung mga kahinaan, hindi po yung mga defecto, yung mga ano po. Kundi dito sa katotohanan po. Unti-unting maalis po yung mga defects ng characters, weaknesses po. Pero ang truth po, never na mababago. Mananatilit magpakailanman ang truth po. It will stand like God po. Yan mga kapatid. Because He is the author of the truth. Yan mga kapatid. Sabi po ni John sa chapter 4 verse 1 po, Beloved, so, do not believe every spirit. Yan po. Bagamat po i-test po natin ng every spirit. You can test every spirit. But do not believe every spirit. Yan po. But test the spirits to see whether they are from God. So yan po ang atas sa atin po ng Diyos po. Through the Apostle John. Na talagang subukin natin ang bawat espiritu po, mga kapatid. Kaya kahit saan po tayo dadalhin ng Panginoon, yan po, kailangan po ito po. Ito yung weapon po natin. Ito yung sanggalang po natin po. Yan mga kapatid. Kaya through, testing every spirit po. And this careful evaluation is central to discerning whether a message is from the Holy Spirit or from falsehood. Yan po. Careful evaluation. So makita po natin, maalala po natin yung mga Bereans po. Isang example po rito po. Paano nila natitest po kung tama yung naririnig po nila po? Titingnan nila sa salita ng Diyos. Kaya kung bakit po sinasabi po ito, careful evaluation. Maingat na pagsisiyasat. Yan po. Hindi po basta marinig mo, tanggapin mo kaagad. Yan po. We must evaluate po kung ito ay galing sa Diyos o galing sa falsehood. Yan mga kapatid. Then, the next one is practical application in the Christian life. So makita po natin po from the definition of spiritual discernment. Then now, the application. Yan mga kapatid. So tunghayan po natin po ang application po nito po. In the daily life, the spiritual discernment can be practiced by comparing any claim or situation to biblical principles po. Kaya mayroon tayong 28 fundamental principles na dito po natin isasalig po. Yung ating maririnig, ating pong masasaliksik po sa kasulatan po. Kaya sa araw-araw na pamumuhay po natin, nahuhubog po itong spiritual discernment po. Hindi pwedeng isang araw lamang po magagamit po yan. Kaya kung bakit po ito ay lifetime. Yan mga kapatid. Habang tayo nabubuhay, kailangan natin ng spiritual discernment po. At ito ay kailangan po natin pong i-practice po. Kino-compare po natin po ang hinihiling ng mga biblical principles po. Kaya ito man ay mahirap o magaan. Yan mga kapatid. Ito man ay nakaatang ang ating pong buhay o kamatayan. Yan mga kapatid. So, it must be practiced in our daily life. For example, sabi ko, when evaluating life decisions, such as, ito po, choosing friendships, ang kadalasan po, pinag-uusapan po yan. Career paths or ministry involvement. So kapag pinag-uusapan po yan mga kapatid, sabi po, one should seek the confirmation of Scripture. Then prayer and godly counsel. So yan mga kapatid. Kailangan ating pong ikonsulta sa pamamagitan ng katunayan sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at mga godly counsel. So makikita po natin po rito mga kapatid po. Ito yung paano natin ma-evaluate po. Kung paano tayo magdedesisyon sa ating mga sarili in terms of kung ano yung mga decisions na gagawin po natin po. Yan mga kapatid. Kaya sabi po, proactively pursuing biblical instruction and maintaining a vibrant prayer life develops sensitivity to the Holy Spirit's leading. So kita po natin po sa bawat plano na po natin po. Sa bawat lakad po natin po, ay madali na po natin pong maunawaan. Why? Because nandun po yung leading. Nandun po yung discernment. Yan po. Nakikita po natin na kapag ito'y hindi sa Diyos, yan po. Huwag kang tutuloy. Yan po. Pero pag sinabi ng Diyos na tumuloy ka, tuloy ka. Because there is the leading. There is the discernment po na galing sa Panginoon. Yan mga kapatid.
Okay? So, yung sabi po, proactively pursuing biblical instruction. So, patuloy po na tayo po yung nagpapagabay sa mga katuruan ng Biblia po. Kaya kung bakit po sa panahon po natin ngayon, i-compare po natin ang mga bata noon sa bata ngayon. Mga kapatid. So, when you instruct ang mga bata ngayon, yun po, i-compare sa mga bata noon, ay grabe talaga po. Because of this, lack of discernment. Lack of wisdom. Ano po? Sa salita po ng Diyos. Kaya sabi po, hindi lamang yung pinupursue, kundi mini-maintain. So, kung bakit po, maging sa ating pong kalusugan, kaligtasan po, hindi lamang po yung, pagkatapos po na tayo ay malinisan, kailangan din po natin po ang pagpupursige para po ma-rebuild and ma-maintain. Yan mga kapatid. To maintain a vibrant prayer life. Yan mga kapatid. Kaya cease without praying. Ito yung maintenance po natin po. Yan po, seeking the word, prayer, then, yan mga kapatid. Yan mo sa Panginoon po, lahat po ito. Yan mga kapatid. And it is also beneficial to fellowship with fellow believers who can provide wisdom and accountability. Hindi pwede po na tayo mag-isa lamang po. Sabi po ng unang nagsalita po rito po ay no man is an island. Kaya po kahit na mayroon tayong discernment, kahit alam natin ang lahat ng katotohanan ng salita ng Diyos, pag sinasarili po natin, ay katulad tayo ng mga Hudyo. Mga kapatid. Na ito ay nanatili po silang stagnant. Para bagay yung halaman po na bunsay ng mga kapatid. Hindi lumalago. Kaya kailangan po na ito ay, sabi po, ating din pong ibahagi. Makipag-fellowship ka rin. Para yung karunungan na nasa sa atin po ay magagamit mo rin. Yan po. At ito ay magpapatibay sa atin, magpapalago sa atin, hanggang sa tayo ay bawat isa ay makarating po sa kasakdalan. Yan po. And in this way, sabi po, discernment becomes a community safeguard. So katulad po ng lugar pong ito po, katulad ng bawat countryside, yan mga kapatid, na kung saan nandun ang mga believers po, sabi po rito ay a community safeguard. Baga sa parang sa Israel po na may 10 utos na bakod na nagpo-protect sa kanila. Kaya discernment, spiritual discernment ang kailangan po para ang community ay mapapangalagaan. As well as an individual responsibility. So yun mga kapatid. So bawat isa na ngayon ay may responsibility, accountability para pangalagaan ng bawat isa po. Yan mga kapatid. Kaya tingnan po natin po ang mga halimbawa po sa banal na kasulatan po. May mga ilang halimbawa po pero napakarami. Yan po sa bagay na ito. Sabi po rito po, examples of spiritual discernment in Scripture po. Una po, doon kay Solomon po. Alam niyo po mga kapatid, nung nabasa ko po ang wisdom na binigay ng Diyos po kay Solomon po, hanga talaga po ako doon. Doon sa, imagine po, pagkatanggap ni Solomon po ng kaloob na ito, na karunungan sa kanya po, na-test kaagad siya. Sa pamamagitan ng 2 babae, yan mga kapatid, na sila ay may tigisa silang anak. Yan mga kapatid. At anong nangyari po? Namatay ang isa. Yan po. Kinuha ng isa, yung anak. Yan po. At hindi na alam kung sino ang tunay na anak at tunay na ina. Yan mga kapatid. Kaya, pumunta sila kay Haring Solomon for the decision. Yan mga kapatid. So makikita po natin po nung kinilos ng Diyos si Haring Solomon po. Anong sabi po? Magdala kayo ng tabak. Bakit tabak? Bakit tabak ang dadalhin po? Yan mga, anong gagawin sa tabak doon sa mga bata? Yan mga kapatid. So anong sabi ni Haring Solomon? Yan po, hatiin ang bata. Yan mga kapatid. So doon sa pagsabi pa lamang po ng, ano po mga kapatid, ng babae. Nang sabi po ay, wag, sabi ng isa. Wag, ibigay nyo na lang sa kanya. Mga kapatid. Ano naman sabi po ng isa po? Ay, mas maigi pa na mahati para wala na makinabang. So makita po natin po in that way, makita po natin sino po ang may spiritual discernment po. Sino po may wisdom na galing sa Diyos. Kaya nagkaroon sila ng takot buong Israel po sa karunungan na ibinigay ng Diyos kay Solomon.
Yan mga kapatid. Kaya sa panahon po natin po ngayon po, dahil punong-puno ng deceptions, punong-puno ng falsehood, yan mga kapatid, ano ang gagamitin natin para ma-discern? Ito na po, kaya kung bakit tayo binibigyan po. Hilingin din natin yung karunungan na hiniling ni Solomon po, mga kapatid. Kaya po, sabi po ito in 1 Kings 3, Solomon humbly asked God for an understanding heart to govern his people. God grants him exceptional wisdom and discernment, allowing him to judge rightly, as seen in his famous ruling with two women disputing over the same child. So ito po yung talagang kahangahangang decision po na ginawa ni Solomon po. Yan mga kapatid. At dito nakita po ang karunungan na galing sa Diyos sa pamamagitan po niya. Kaya tungayan po natin po yung mga nakasulat po sa 1 Kings 3, verses 9, 11 to 13. Sabi po rito sa atin po, sa verse 9, give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. Yan mga kapatid. Kaya kung sa mga tao po, sa sanglibutan po, hihingi po ba sila ng wisdom sa Diyos? Hindi po. Pero sa believer po, ito yung difference po. Na tayo bilang mananampalataya ng Diyos, pananampalataya ni Kristo, humihingi tayo ng karunungan na nanggagaling po sa Diyos. Katulad ng paghingi ni Solomon po. Sabi niya po, anong purpose po niya po? Bakit humihingi po siya ng karunungan? To excel? Mga kapatid, para yumaman? Para maging famous? No. Ang sabi niya po, that I may discern between good and bad. So dito po nakita po natin po yung spiritual discernment po na kinakailangan pala po. Kaya sabi po niya po, because thou hast asked this thing, yan po mga kapatid, dahil ito ay hiniling mo na bagay na ito, sabi niya po, sa 12, I have given thee a wise and understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Yan mga kapatid. Anong ibinigay pa ng Diyos po? Liban pa dun sa hinihingi po niya po, mga kapatid. Hindi lamang po yung karunungan. Mga kapatid, binigyan po siya po ng kayamanan, karamadan. Yan mga kapatid. Kaya sabi niya po sa 13, and I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. So makikita po natin po ang karunungan na nagagaling po sa Diyos po. Kaya kung bakit sinasabi niya, hindi kayo magiging bunto, kundi kayo'y magiging ulo. Kaya ang ulo po, nandito yung karunungan. Na discernment na galing sa Diyos. And it is power ng mga kapatid. Kaya sabi pa po, sa 1 Kings 3, 27 and 20, what is the result? Yan mga kapatid. And po yung example po, na sinasabi, give her the living child, and in no wise is slay it. She is the mother thereof. So ito po yung decision po ni Haring Solomon po. Yung nagsabi na babae po, na give her the living child. And in no wise is slay it. She is the mother thereof. Ganun po ba ang puso ng tunay na ina? Mga kapatid, kapag hindi ka tunay na ina, sasabihin mo yung sinabi ng isa. Hayaan mo, mahal kita, para walang makinabang. So yun po ang nagsasabi ng hindi totoo. Pero ito po yung nagsasabi ng totoo. Yan mga kapatid. Kaya spiritual discernment is discerning. Nakukuha mo ang tunay na paghatol. Yan mga kapatid. Kaya sabi niya po, and all Israel heard of the judgment which the king had judged. And they feared the king. Imagine po, kaya kung ikaw yung marunong pala, kakatakutan ka pala. Pero makita po natin po. Kaya ang marunong na pangulo po, kinakatakutan. Pero ngayon po, hindi karunungan. Yan mga kapatid. Kaya makikita po natin po, and they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him. Yan po. Ito yung kinakatakutan nilang dahilan po. Dahil nakita nila sa hari na ito na nandun yung karunungan ng Diyos. Ano po? To do judgment. Eh ngayon po, nasusuhulan. Yan mga, ito po, hindi mo pwedeng suhulan. Yan mga kapatid. And that is the discernment from God. Wisdom from God. Pangalawa pong halimbawa po. Ito po.
Paul's instruction to the Bereans. Yung nasabi ko kanina po. Kaya sabi po sa Acts 17:11 po, it recounts how the Bereans examined the scriptures daily. How the Bereans examined the scriptures daily. Yan mga kapatid. Kaya kung paano tayo kumakain araw-araw, dapat ganun din tayo pala sa salita ng Diyos. We must examine the scriptures daily to see, yan po, if Paul's teaching was true. So patutunayan pala natin po yung naririnig natin po. Kung ito'y totoo o hindi. Kaya sabi po, this model illustrates the importance of measuring every word and doctrine by the word of God. Kaya ang salita ng Diyos ang magiging timbangan, sukatan. Yan mga kapatid. Para malaman po kung totoo ang iyong naririnig o nababasa. Yan mga kapatid. Kaya sabi sa Acts 17:11 po, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily whether those things were so. Yan mga kapatid. Kaya sabi po, they received the word with all readiness of mind. Pag sinabing mind po, it also speaks of the heart. Yan mga kapatid, pagdating sa Biblia, the mind and the heart is one. And search the scriptures daily. Yan po, whether those things were so. Kaya pag napatunayan po natin po, na totoo ang sinasabi po, tatanggapin po ba? Sabi niya, with all readiness. Tanggapin po natin po. Huwag nating labanan. Huwag tayong gagawa ng substitute. Yan mga kapatid. And let us compare with John 5:39 po yung sinabi ni Kristo po. Search the scriptures. So hindi po niya sinasabi po, ikaw po yung ministro, magsaliksik ka para sa amin. No. Ngunit bawat isa, yan po, dapat ay magsaliksik ng salita. O kaso lang, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Kaya makita po natin po, bawat kaanim ng iglesia, marunong. Bakit po? Bawat isa, nagsasaliksik. Hindi yung nagtuturo lamang. Yung tumatayo lang sa harapan po. Kaya makita po natin, huwag kayong magtataka po kung bakit lahat ay sumasagot o yung palasagot. Sapagkat po, nag-aaral pare-pareho. Yan mga kapatid. Mayroon silang discernment. Yan mga kapatid. At ang pangatlo po, ito po, yung rebuke ni Jesus sa mga Pharisees po. Ilang rebukes po? Ilang beses po ni-rebuke po ni Christ po? Ilang rebukes meron po sa Matthew 23? Yan po. Kung mayroon 7 last words, may 7 rebukes. Yan mga kapatid. Or 7 woes. Yan mga kapatid. In Matthew 23, Jesus exposes the hypocrisy of the Pharisees who adhere to outward traditions but neglected the weightier matters of the law, which is justice, mercy, and faithfulness. So makita po natin po yung weightier matters of the law. Yung mas mabigat sa timbang sa kautusan po. Ano po yun? Justice, mercy, and faithfulness. Yung mga kapatid. Bakit po? Ano po ba mga Pharisees po? Bakit sinabi ng Diyos na hypocrite sila? Yun po. Kaya sabi po, Jesus models discernment by distinguishing between superficial observances and genuine righteousness. Yan po. Kaya pag hindi natin nalampasan ang katwiran ng mga Pharisees po ay baka hindi tayo makarating po roon. Kaya dapat lampasan po ang righteousness po ng mga Pharisees po. Tingnan po natin yung 7 woes. Yan po. Matthew 23, 13, 14, 15, 23, 25, 27, and 29. The 7 woes of Christ to the scribes and the Pharisees po. Kaya sa 13 po, but woe unto you scribes and Pharisees, hypocrites. Sakit ano po? Pero paano sinalita kayo ni Kristo po ito? Yun po. Siya bagay natangsi? Ano po? O siya po baga ay naiinis, nagagalit? Na nagsasalita po nito po? Or sabi po ng disarvages ay with his heart. Umiiyak po yung puso po nito. Habang binabanggit po Kristo po ang salita po nito. But woe unto you scribes and Pharisees, hypocrites. 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 Hanggang sa pangpito po. Yan mga kapatid. 7 beses. Ito yung mga dahilan bakit sinabi po niya po,
For ye shut up the kingdom of heaven against men. For ye neither go into yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. For ye devour widows' houses, and for a pretense make long prayer. Therefore ye shall receive the greater damnation. For ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves. For ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law. Yun po yung kanina po. Then for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. For ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness. Because ye build the tombs of prophets and garnish the sepulchres of the righteous. Bakit? Nakikita mo ba ng Panginoon po ito sa kanila? And that is spiritual discernment. Yan mga kapatid. Yan ang discernment ni Christ na binigay ng Father. Ibinigay sa Kanya po dito. Kaya sa atin ang po yung ibibigay ni Kristo sa atin. Yan po. Kaya, ang pito po, how to develop this. Developing spiritual discernment po. Growing in spiritual discernment is a lifelong endeavor. So therefore, it is also sanctification. Yan po. Ang spiritual discernment, kailangan natin habang tayo nasa sanctify po. Throughout our lifetime, buong buhay po, dapat nasain po natin po ito. Yung mga kapatid. Because believers can cultivate it by immersing themselves in scripture and prayer. So the word immersing po, alala po natin pag sinabing immerse, baptize. To be buried. Yan po. Para tayo ilulubog at mamatay. Yan po. Saan po dapat tayo ilulubog at mamamatay po, mga kapatid? Sa tubig, that is the salita. Yan mga kapatid. And the prayer. Yan po. Pag angat po, ay dapat bago na po. Yan mga kapatid. So, doon tayo ma-immerse sa salita po ng Diyos po. Para magkaroon tayo ng spiritual discernment. And that is cultivating spiritual discernment sa atin po. Then, surrounding themselves with godly mentors. Kaya bakit napakahalaga po yung association. Kaya katulad po nito po. Yan mga kapatid. We need to associate with our kapwa believers. Yan po. Pero pag pumunta ka naman po sa unbelievers po, be careful. Yan mga kapatid. Be very, very careful. Apply spiritual discernment. Yan mga kapatid. And then, actively engaging in worship and service. Huwag kakalimutan po ito. Yan mga kapatid. Kaya pag pinagsama-sama niyo po ito po, yan. You are safe. Yan mga kapatid. Then, opportunities to apply discernment present themselves whenever one encounters, ito na po, teachings, philosophies, or cultural trends that challenge biblical truth. Paano po yung aral po? Yan po ay laban sa atin. Paano yung mga philosophies o kultura ay laban sa atin? Yan mga kapatid. Itong tatlo pong ito mga kapatid, it is marami ang laban sa atin. Yan po. Yung nasa sanglibutan, halos lahat. Yan po. Ay hindi ka talaga taga-sanglibutan. Talagang aalis ka sa sanglibutan. Yan mga kapatid. Kaya kung bakit po binibigyan tayo ng spiritual discernment? Para ang biblical truth ay siya lamang po yung ating panghahawakan. Yan po. At hindi tayo madagal. Ano po? Matatangay ng agos po. Ng kamalian. Yan mga kapatid. So yan po. Kaya kailangan po, sabi po rito po, kapag may oportunidad, yan po mga kapatid. Kasi kailangan din po matest po tayo. Hindi yung nandito lang tayo nakakulong. Kundi kailangan din po, punta ka po, makita po natin po, yung mga turo. Yan po. Kailangan po, kaya pag tumayo ka, nandun ka sa kanila po, kung makarinig ka ng mga teachings po, ano po, so yun po, matitest po tayo. Even in their philosophies and culture po. Kaya ito ay tunay na magiging subukan po sa atin. Sa Philippians 1, 9 and 10, sabi po rito po, and this is my prayer, that your love may abound more and more, in knowledge and all discernment, so that you may be able to test and approve what is best. And mga kapatid. So dito po mga kapatid, sabi ni Pablo po, this is my prayer, that your love may abound more and more. Kaya ito naman po yung word na, alam niyo po yung salitang L-O-V-E sa atin po. No? It is a taboo sa atin po.
Allergy ako sa salita. Yan mga, para baga, kasi nga po, pag ano po yung mga, di ba, yung mga conservative, yung mga ano po, especially po sa North people po, compared to the South people. Yan po. Sa totoo lang po, pag pumunta kayo sa North, makikilala yung mga taga-North. Yan mga kapatid. Hindi expressive po, pero hindi naman lahat. Yan po. Generally po. Kaya makita po natin yung pag nagsabi ka ng love, o darling, o honey, aba, para silang okay, pero ano, pinakutotoo sa kanya po yun. Yan mga kapatid. So sabi po rito po ay, ito yung sinasabi ko na Apostol Pablo sa atin po, that your love may abound more and more in knowledge and in all discernment. So magkakalakip-lakip po yun mga kapatid. Kaya pag lumalawak ang ating pangunawa, pag-intindi, pati yung love. Yan po. Kaya pag may love, yan po magkaroon ng pagkaunawa. That you may be able to test and approve what is best. Kaya hindi lamang po yung good or better. It must be, papunta po tayo sa best. Kaya yan po ang nais ng Diyos po na marating po ng bawat isa sa atin. Kaya sabi po rito, as love for God grows, so too does the ability to identify what is godly, what is wholesome, what is reflective of the Lord's character. So yun po yung mga kapatid. Habang ang pag-ibig ng Diyos ay lumalago, ganon din po yung kakayanan na kumilala ng mga banal, mabuti, at sabi niya po ay nakakaunawa sa karakter ng Diyos. So pangunawa sa karakter ng Diyos. So makikita po natin po ang nagagawa po ng spiritual discernment po. Yan mga kapatid. At bilang conclusion po, mga kapatid, sabi sa Ephesians 4:7, tapos baba po sa 1-3. Sabi po sa atin, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of God. Sino po walang nakatanggap? Walang natanggap po na gift kay Christ po. Meron po bang walang natanggap po rito sa atin? It means po, bawat isa ang naging. Yung mga kapatid. Kaya sabi ng Apostol Pablo po, therefore kung tayo nakatanggap po ng bawat isa ng gift, sabi niya po, I therefore the prisoner of the Lord beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Same pala pong may spiritual discernment din po mga kapatid. Nagkakaroon po siya ng peace. Yun po. Kung bakit po, ang tema po ng camp meeting po rito ngayon ay Isaiah 26:3 and Philippians 4:7. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in you. Whose mind, and the word of God is the mind of God. Ibig sabihin, yung mind po natin ay nakaset sa word ng Diyos po. Kaya kung bakit tayo we stay on God, because we trust in Him. Yan mga kapatid. Sabi sa Philippians 4:7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So yan po mga kapatid. Kung bakit po yung kapayapaan ng Diyos na sumasa atin ng buong karunungan o pagkaunawa, ito yung lalagay sa ating mga puso't isipan kay Kristo Jesus. Yan mga kapatid. So kung bakit po tayo ay maitatagag sa batong matibay, yan po, na walang iba kundi si Kristo Jesus po. So sabi pa po, dito sa conclusion po natin, spiritual discernment is a pivotal aspect of the Christian life. So makikita po natin po kung bakit nakasalalay po ang buhay Kristiyano po sa spiritual discernment po. Dahil nga po, sabi kanina, lagana po ang instrument ng kaaway. There are false teachers at maraming pangwasak na ginagawang kaaway po. Allowing believers to recognize God's truth, differentiate it from deceptions, and choose righteous paths. So makita natin po kung bakit po binigyan tayo ng halimbawa po ng Diyos through kay Eva po noon po at kay Adan. Ito po yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya nung pinanganak si Kristo po, ito yung sa Isaiah po. Nang kakainin po niya ay ito para pipili niyang mabuti at iiwanan niya ang masama. Yan mga kapatid. So nakasalig po ito sa kinakain po natin. Kinakain physical, pinapakain natin sa isipan, pinapakain sa ating spiritual.
nakasalalay po doon sa ipinapasok natin sa ating mga sarili po. Para ma-recognize natin ang katotohanan ng Diyos, ma-differentiate natin ang pandaraya, at pipili natin ang matuwid na mga daan. Yan mga kapatid. Kaya dito nakasalalay po ang spiritual discernment sa ating buhay. Mga kapatid. It stands upon the foundation of the Scripture, empowered by the Holy Spirit, and grows through a continual process of prayer, study, and faithful obedience. So nandito po, mananatili na po yung prayer, study, and faithful obedience because of the spiritual discernment. Yan mga kapatid. So kita po natin po, stands upon the foundation of Scripture, empowered by the Holy Spirit, and grows. Stands, empowered, and grows. Kailangan po yan po mga kapatid. Kaya by cultivating spiritual discernment, believers not only protect themselves from harm, but also honor God as they walk in wisdom, glorifying Him through both their understanding and their actions. So by cultivating. So nandito po yung mahalaga po. Kailangan natin i-cultivate kung paano tayo nagtatanim at nag-cultivate. Yan po. Para magkaroon po tayo ng ani. Ito yung spiritual discernment po. Believers protect ourselves from harm and honors God as we walk in wisdom, glorifying Him through both our understanding and our actions. But the last portion is, ito po mga kapatid, warnings and appeals from the spirit of prophecy. Ito po yung mga babala at mga apila po mula sa espiritu ng pangbuhulan. Yan mga kapatid. Una po, sabi po sa Counsels on Health, 554 paragraph 2, we are to have clear spiritual discernment. Dapat magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawang spiritual po. Else, we shall fail of understanding the opening providences of God that are preparing the way for us to enlighten the world. So yun po mga kapatid. So bilang tagapagdala ng liwanag po sa sanglibutan ito, we are the light bearers. We are the watchmen sa sanglibutan po. And we need a clear spiritual discernment. Yan mga kapatid. Then sabi pa po, the jewels of truth lie scattered over the field of revelation, but have been buried beneath human traditions, beneath the sayings and commandments of men, and the wisdom from heaven has been practically ignored. For Satan has succeeded in making the world believe that the words and achievements of men are of great consequence. Kaya anong tinitingnan pinapakinggan ng karamihan po? Salita ng magaling na magsasalita. Yung mga kapatid, salita ng tao, hindi salita ng Diyos. Ito yung warning. At ito yung apila rin po ng Diyos po sa bawat isa sa atin. And there are veins of truth yet to be discovered. Kaya huwag tayong satisfied po sa alam na po natin. Sapagat sabi niya po, there are veins, may mga ugat ng katotohanan na madidiscover pa po. Even in the new earth, magpapatuloy pa tayong mag-aaral po roon. Kaya sabi, but the spiritual things are spiritually discerned. Huwag natin kakalimutan po yan. We need the Spirit of God, Spirit of Christ, to discern the spiritual things, mga kapatid. Next po, minds beclouded with evil, take note, cannot appreciate the value of the truth as it is in Jesus. Minds beclouded, isipang napalabo, yan po, ng kasamaan, ay hindi niya ma-appreciate ang halaga ng katotohanan na katulad na nakay Kristo po. Yes po. Bakit? May evil na tumatakip, nagpapalabo sa isip. Kaya when equity and iniquity is cherished, men do not feel the necessity of making diligent effort with prayer and reflection to understand that they must know or lose heaven. Mga kapatid. Kaya kapag ang kalituan ay pinanghahawakan, ang tao hindi niya nararamdaman ang pangangailangan ng, sabi po, masidhi na paggawa ng may panalangin at pagbubulay-bulay. Upang unawain na siya po ay, sabi po, malalaman niya or mawawala ang langit sa kanya. Yan po. So yung iniquity po ay dapat ay alisin po.
kung paano ng ating isipan ay dapat na maalis ang mga nagtatakip na nagpapalabo. And that is spiritual discernment ang kailangan po ng mga kapatid. Then, sabi pa po, they have so long been under the shadow of the enemy that they view truth as men behold objects through a smoke and imperfect glass. So matagal na daw po sila nasa ilalim ng ano daw po, shadow of the enemy. Natatakpan po tayo ng anino or ulap. Ano po? Kaya ang pag-unawa sa katotohanan, sabi niya po mga kapatid, ay parang may usok ating malabong salamin. For all things are dark and perverted in their eyes. So therefore, ang mata dapat ay magiging malinaw. Yan po. And that is spiritual eyesight or spiritual discernment. And their spiritual vision is feeble and untrustworthy, for they look upon the shadow and turn away from the light. So kadalasan po kasi yun ang tinitingnan, hindi yung liwanag, yung malabo, yung pangit, yung hindi maganda, yung masama. Kaya kailangan po yung light ang titingnan para magkaroon tayo ng kaliwanagan. Yan mga kapatid. The world has no part with the believers in this world. Take note ha, the world ay walang bahagi sa mga mananampalataya sa gawain po ito. Dahil hindi nila hinihiling ang spiritual discernment po. They cannot discern the motives and principles by which God's people are bound in their relations and dealings with one another. Kaya huwag tayo magsalig ng mga kapatid sa taga-sanglibutan. Sumalig tayo sa Diyos o sa Panginoon po. Yan po. Maging sa ating pakikipag-ugnay o pakikipagrelasyon sa ating mga kapwa. Sabi pa po, the world is the chief enemy of religion. Alam niyo mga kapatid, sa Ilocos po, dahil nga po, sa pagtayo, sa prinsipyo po mga kapatid ay, ito po ang sabi ng sanglibutan. Especially po sa munisipyo po. Narinig po namin po, mga taga-kagutungan, hindi marunong sumunod sa patakaran ng gobyerno. Yan mga kapatid. Bakit po? Dahil yung practice po natin ay hindi nila practice. Ang practice nila, hindi natin practice. Yan mga kapatid. Kaya sabi po, the world is the chief enemy of religion. Kailan niyo po mga kapatid nung mayroong kapatid doon po na dinala po roon at doon namin pinalabas ang bata po, mga kapatid, ay bakit hindi daw namin dinala po sa hospital? Yan po, isa rin point po roon po, mga kapatid. Na nung dumating panahon po na maging yung pinaka-municipal health officer po, pinaka-doktora po, kasi babae pong doktora po doon, mga kapatid, ay sabi po niya po, kayo ang nagtuturo sa tao na hindi sumunod. Lalo na may vaccination po. Opo, kami daw po nagtuturo sa mga tao. At ang huli niyang salita po ay mga kapatid ay talaga ang kalaban po ay relihiyon. Ang sabi po niya po. Kaya the world is the chief enemy of religion. Kaya from the mayor down to the municipal health officer. Kaya sabi nila po ay religion is the enemy. Kaya mayor po namin po ron po, huwag ka lang magsalita laban sa kanyang religion po, magkaibigan kayo. Mga kapatid. Pero pag nagsalita ka na laban sa kanyang paniniwala, ay magiging tao. Mga kapatid. Kaya magkaisa po sila, mayor and the health officer po. Pero salamat sa Panginoon po, dahil sa espiritu na dala-dala po natin, kapag humarap po tayo sa kanila po, sila po yung kumakalma. Yan po. Lumalapit din po sila po. Kaya sabi po nila po ay, ang sa inyo ay sa Diyos. Ang sa amin ay sa tao. So makikita po natin yung nadi-discern din pala nila. So mayroon din silang discernment. Binibigay din ng Panginoon po yung discernment na yun sa kanila po. Kaya sa atin po, tumayo lang po tayo sa discernment na binibigay po ng Diyos sa atin po. Kaya sabi po, the world is the chief enemy of religion. And the satanic forces are constantly at work through the world. Take note po, the satanic forces are constantly at work through the world. Kaya ang sanglibutan ay ginagamit ni Satanas. Kaya makita natin po ngayon po, lahat ng nangyayari po, yan ay pakana ng kaaway po. And those who are professed Christian, yet associated with the world in close fellowship, are so much one in spirit. Kaya take note po, maging babala po ito sa atin po. Hindi lang sa espiritu, maging ang aims
and principles of working, that they cannot discern between him who serveth God and him who serveth the world. Kaya ito po'y babala po at panawagan sa bawat isa sa atin. Be careful with associating with the world. May the Lord bless His people with His spiritual eyesight to see that the children of God and the world can never be in co-partnership. Ulitin ko po yung huling bahagi po. To see that the children of God and the world can never be in co-partnership. Kaya ano ang dalangin ni Sister White para sa atin po? May the Lord bless His people with His spiritual eyesight. Kaya matatapos na po. Whosoever will be the friend of the world is the enemy of God. So yun na. Kaya you are not in any case to become contaminated with spirit or influence of unbelievers. Be afraid. Be afraid of uniting or binding up in bundles with them. Be afraid of communicating the works connected with the Lord's cause. To those who have no part with God or sympathy with those who love the truth of God. I raise my voice of warning against the mingling in our institutions of the worldly element with those who believe. We have the danger signal to sound. Yan mga kapatid. Kaya signal, danger signal para sa atin po ito po. Kaya we lift our voice of warning upon the social attractions by worldly deeds and worldly deeds. Let not the world's direction and propositions be given to God's people to control them. So, ano dapat magkukontrol sa atin po, mga kapatid? From God. Not from the world. Yan, mga kapatid. Kaya, hanggang dito lamang po, mga kapatid. Kaya kung ating tutunghayan po, the significance of the spiritual discernment po, and the necessity of the Holy Spirit of God or of Christ po. Para magkaroon po tayo ng spiritual discernment na ito, para ma-distinguish po natin which is of God and which is not. Para hindi tayo madaya, hindi tayo matangay po ng kamalian o kasinungalingan for destruction. Bagkos, and mga kapatid, ay mananatili po tayong ilaw o liwanag na nagdadala po sa sanglibutan na ating pong kinagagalawan ng mga kapatid. At maraming salamat po. At nawa po, tayo ay pinagpala po ng Diyos po sa umaga po.